Hello guys! Welcome back to my channel, Grow with Lynn. Nakabit ko na yung UV plastic dyan sa taas as bubong nila ulit. Tapos, walang katapusang pag-aayos tayo guys, as usual. Inalis ko na yung iba dito kasi gusto kong lagyan ng tabla. Or, pwede ba? Ay, hindi ko na siguro lagyan ng tabla to guys. Parang okay naman siya. Na ganyan lang. Ganun pa rin sa dati. Lilinisan ko lang. Tapos, ibalik yung mga plants. Kasi maraming bakante doon. Oh. Ibabalik ko yung mga pots. Kasi safe na sila dito. Ulit. Medyo maraming na maalam. Pero, okay lang guys. Ganun talaga. Nangyayari talaga yung mga ganyan. Ganun pa rin yung arrangement na ginawa ko sa kanila. Nilagay ko dito yung mga ganitong pots. Lahat ng mga ganito, magkatabi sila dyan. Actually, marami pa doon sa taas. May mga 4 pa. Tapos, may bakante akong 2 na ganito. Tapos, meron pa palang isa. Oh. Bala ko kasi alisin yung mga German champagne na yan. Yan 3. Tapos, ihiwalay ng mga pots kasi nasisira yung mga lower leaves nila. Ayan. Oh. Ito yung naulan na nung nakaraan. Ayan, so, bakante pa yan. Isang pot na yan. Pwede pa sanang ilagay dito. Pero pinag-iisipan ko pa kasi merong mga cactus na gusto kong ilagay din dito. At naisipan ko rin na gusto ko rin i-separate na yung cactus. Napaka-undecided ko pa guys. So, sa ngayon, ito na muna. Ito na muna yung nandito. Si Bella Rowe. Parang masisira pa ata. Need ko mag-spray ng fungicide guys kasi yung mga naulanan kailangan i-spray yun ng fungicide kasi nababad sila sa tubig. May tendency na magkakaroon sila ng fungus. So, yun. So, ito na muna. Ito lang naman yung bago dito. Natutumba ito si Rumba. Nagagalaw to lagi nung nakaraan kasi nga wala pa sa ayos. So, meron pa isa dito bakante. Pwede ko pa siyang lagyan pero hindi ko alam kung magkasya ba yung oo, hindi na. Ibang pot na lang ang ilagay ko dyan. So, si Cream Tea, nandun. Ayan. Sana okay siya. Sino pa ba si... Ayan si Banlu. May mga babies na pala siya sa ilalim. Malalaki na guys. So, expected ko siya na mag-clump. Tapos katabi niya, ayan, si Raindrops. Sana magkaroon na siya ng drops. Tapos, ibehead ko siya. Bala ko talaga siyang ibehead. Tapos, ayan yung Linda Jean. Siya. Buti okay lang siya guys. Tsaka yung gulay niya maganda pa rin. Tapos, eto, okay lang naman to. Kasi hindi naman to naulanan si Starbus. Tingnan mong kulay nito. Alisin nga natin kasi ang ganda nito guys. Sobrang ganda talaga yung kulay niya sa likod. Ayan. Grabe. Kung mainit pa siguro... Kung mas matindi pa yung init, mas maganda pa yan sa likod niyan. Gustong gusto ko talaga siya. Super. Tumiit. Kailangan siguro ng tubig. Ayan. Tapos, kakatanim lang nito. Galing ito siya sa, common na pot. 2 sila sa isang pot. Si Latte Rose, free ni Ma'am. From Succulent de Amore. Free niya sa akin. Yan. Medyo nawala yung kanyang stress color kasi parang may pinagdaanan siya. Hindi ko alam. Kasi lumiit-liit yung mga dahon na. Tsaka may ganyan, Pag may ganyan, parang, ewan kong tawag yan, black na yan. Ibig sabihin may problema yung plant. Hindi ko alam kung ano yung problema. Kasi yan yung pumapatay sa ibang plants ko din dito. Baka fungus. Hindi ko alam kung anong klaseng fungus. Kasi maraming types ng fungus, guys. Tapos, si Julius. Ayan. Sana okay lang siya. Basa pa rin yung kanyang soil. Hanggang ngayon. Tapos, yan. Hindi ko alam yung ID. Ginilagay ko siya dyan kasi gusto kong tumayo yung dahon niya. Kasi para siya nakapalda. Diba? Iba yung itsura niya. Gumaganyan siya noong kasi nandun siya sa malilim. So, sana magbago na yung itsura niya dyan. Tapos, si Jenjohe, sana hindi na magtuloy yung rat
Sayang guys. Ang ganda pa naman yan. Nung twin head. O ngayon isa na lang siya. Tapos yan, galing yan doon sa taas. Sa grandstand ko. Tapos nilipat ko dyan. Sino nga ulit yan? Hindi ko na alam. Si Sang Aba yan? Hindi ko maalala yung pangalan niya guys. Parang galing yan kay Ma'am Herlets. Yun, tapos tingnan nyo yan. Hindi ko pa inalis yung mga babies ni Black Prince. Mukhang okay naman siya. Natuyo naman yung pinakapuno. Sana mabuhay na lang yung babies. Siguro kailangan kong dagdagan ng soil para matubunan ko yung pinaka mother na nabulok. Tapos ayan, si Hakuho. Hindi pa nagbigay ng baby. Pero iwan ko lang kung magbigay kasi yung tips na, yung mga pinagtanggalan ng dahon, nagba-brown. Hindi ko alam kung lulusot pa ba dyan yung babies. Tapos, ayan, si Dusty Rose ko. Na super tagal na sa akin. Medyo nag-stress siya. Ay, medyo naglagi siya. Tapos, nawala yung compact at saka kulay. Dahil sa ulan. Pero babalik din yan. Ayan. Tapos, si Pink Rosa, si Variegated Marpin. Tapos, katabi yan. Hindi ko alam yung ID. Parang madibalays na hindi. Tapos, si Tapalpa. Ayan. Tapos, nilagay ko pala dyan si Crispate Beauty ko. Kasi, pumangit siya doon sa pinaglagyan ko. Tapos, namatay yung isa dyan. Yung, ito si Red Velvet ko na doon nakahang. Dyan ko nilipat. Sa bakante. Na bakante nung namatay na Crispate. So, sana okay lang sila dito. Hindi na dito nauulanan kasi dati nauulanan dito. Tapos ngayon, hindi na kasi mas malapad yung, ito, UV plastic na nakalagay. Naabot na yung hanggang dito. Para hindi na, kasi natakot ako baka mabulok na ito guys. Itong batungan ko kasi nasira na yung pinaka-poste dyan. Dahil sa ulan. So, okay na naabot na ng UV plastic itong area na to. Tapos, pansamantala, ito dito. Yan. Pero yung rosette niya, guys, parang nag-monstrous. Ganyan. Umikot siya. Sana okay lang siya. Di ko matansya kung may roots na ba siya or what. Kasi, first time kong magkaroon ng super balm na silver balm pala. First time kong magkaroon ng silver balm. Ayan. So, sana okay lang siya, guys. Tapos, dito naman, inisip ko pa kung ilagay ko kasi walang masyadong araw talaga dito na area. Natutumba na yung mga pots ko. Basta talaga unattended. Okay pa si Gutatum. May mga bagong binibenta yung Succulent de Amore ng Gutatum guys. Sobrang mura. Ito, ang mahal nito eh. Yung sa kanya, mura. Bala ko nga bumili pero pinigilan ko yung sarili ko kasi napalaki ko naman na ito. Tingnan mo yun, lalo na ito. Mahaba na siya. So, pagtiyagaan ko na lang muna ito. Kasi gagastos na naman ako. Naisipan ko na namang gumastos. Yun. Nung bago ako umalis, nalagas ito. Yung mga dahon niya kasi inapakan ng pusa. Tapos nung bumalik ako, ayan, malalaki na yung mga pops. Hindi ko nga lang alam kung variegated ba. Matagal na akong nagpo-propa nito pero walang var. Yung lumalabas. Baka ito nga lang yung var nito guys. Wala nang ibang ibigay. Mahirap ba magpa-var nito? Gusto ko sana yung may mga streak na ganyan na var. Pero wala eh. Yan yun na. Yan. May bakante na dito kasi nag-decompress ako. Tapos baka ma-move ito sila. Tapos gusto kong alisin ito. Ayoko na nito. Nahirapan akong abutin yung mga bagay-bagay. Na maalam talaga si chroma ko guys. Yung variegated chroma ko. Hindi kinaya. Ito na yun. Hindi talaga niya kinaya. Sad. Sayang. Tapos, ito yung chroma ko na non-var. Naubos yung dahon sa baba. Okay lang makaka-recover din to. Kaysa doon sa var talaga na maalam talaga. So, yun lang guys, ang update natin sa ngayon. Ayan, safe na sila. Pati ito, natabunan na rin. Mga stinky ko na nakahang, na walang tigil yung flowers.
Tapos ito yung variegated ko na string of pearls. Ayan. May damo si Ripsalis. Thank you all for watching and see you on the next one. Keep growing. Ay, nilagay ko pala ito. Sana okay lang siya dyan. So, ino-observe ko pa siya. Kasi hindi ko alam talaga kung gusto ba niya ng init or shaded lang. Kasi medyo shaded dyan kapag 12 to hapon. Shaded dyan. Pero meron siyang konting sunlight. Konti. Tapos filtered na rin yung tapos filtered na rin yung morning sun. So, bye!